Iaapela ng kaampo ni dating Pangulong Duterte ang listahang inilabas ng ICC ng mga umano'y kasabwat sa drug war. Ang isa sa mga nabanggit na si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre nagugas kamay sa mga extrajudicial killing. Narito ang report ni Camille Samonte. Completely lacking in truth o walang bahid ng katotohanan. Ito ang iginiit ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Atty. Nicholas Kaufman. Sa inilabas na listahan ng International Criminal Court Prosecutor's Office, 8 co-perpetrator o kasabwat daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity kaugnay ng drug war. Ayon kay Kaufman, sensational at politically motivated ang paglabas ng listahan. Idinisenyo raw ito para wasakin ang Senado. Patutunayan daw ng defense team na wala itong katotohanan. Walang inilalabas na arrest warrant sa 8 itinuturong kasabwat ng dating Pangulo. Ang mga umano'y kasabwat ay nanilbihan sa ilalim ng Duterte administration, habang ang ilan ay konektado sa dating Pangulo noong alkalde pa siya ng Davao City. Kabilang dyan si dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, dating PNP Acting Chief Vicente Danao, at namayapang PNP Chief Camilo Casculan. Kasama rin sina dating PNP Chief Oscar Albayalde, dating NBI Director Dan Tigueran at dating PDEA Chief Isidro La Peña. Ayon sa ICC Office of the Prosecutor, nagkaroon ng common plan si Duterte at mga kasabwat niya para targetin ang mga drug pusher at user. Nauna nang itinanggi ni Senator Go ang aligasyon. Si dating Justice Secretary Aguirre, itinanggi ring kasabwat siya sa drug war. Actually, the first one that's supposed to be coming from way back in 2010 when I lawyered for President Duterte and some policemen there. I was lawyer for Duterte. Cite it be a crime. No, even in anywhere else. So why cite it? What did I do? I did not. I just lawyer for Duterte. I just give them advice. I've never been a member of the AJK. Ang misis ng yumaong dating PNP Chief Camilo Casculan, kinwestiyon din ang pagsama sa listahan ng kanyang namayapang asawa. Kung buhay pa raw ang kanyang mister, ay magle-lecture tungkol sa Oplan Tukhang, Oplan Double Barrel at High Value Target o HVT. Paliwanag naman ni ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti, hindi pa naman maituturing na sangkot ang mga pinangalan ng kasabwat. Hindi rin daw sila obligadong magbigay ng pahayag. Nabanggit lang ang mga pangalan nila sa kwento ng kung ano ang responsibilidad ni Duterte. Lahat ng tumulong dun sa quote-unquote bida, ang bida natin si Duterte, ay kailangang mabanggit. Kahit na in some way supporting actor sila, kabahagi sila nung naging sistema. Ang issue lang dito nga ay, di ba dapat co-accused ang tawag sa kanila. Hindi pa po co-accused kung sakasakaling matutukay ng ICC na sila ay one of the most responsible. Sa February 23 ang confirmation hearing ni dating Pangulong Duterte. Dito tutukuyin kung may sapat na basihan para litisin ang dating Pangulo sa The Hague. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.